Hindi ka politikong salita ka ng salita, baliktad naman yung sinasabi mo, di ba? Yung pa-respektable ka, pero magnanakaw ka pala, di ba? So, and you know what somebody told me, Eric, no? A general told me, bakit ba ito pinagagawa ni Martin Romualdez? And parang what he was saying was, you know what? Ninanakaw niya yung loyalty ng AFP sa Commander-in-Chief. Correct. Partida si BP Sara Pabratinela. From tricycle, talon ho siya sa artista ban. Okay, game, bago ho balagbagin itong si Dr. Lorin Badoy, itong si Marcos Jr., gusto ho muna nating batiin ng maligayang kaarawan, Mr. Marcos Jr. Ngayong mga panahon na to, iisa ang kahilingan ng sambayan ng Pilipino dito sa mama na to. Ng Petrang Garapata, parang ang sweet talaga. Okay sana yan kung di mo sinisigawan asawa mo sa napakaraming tao. Okay lang sana kung di kayo nagjujumbagan Normal lang naman ho sa mag-asawa yung nag-aaway. Kahit kami naman ng asawa ko, nag-aaway. Hindi ho normal pagka hindi kayo nag-aaway, meron problema yun. Pero di ako ginujombag, hindi ako kinukudlo. Magpakatino na daw ho kayo kasi sa gusto naman namin wala kaming choice dahil ikaw ang presidente. Kaya ang wish ng sambayan ng Pilipino dito sa mama na to ngayong kaarawan niya, gawin nyo naman ho yung tama at hinay-hinay ho kayo sa pagpapataba. Hayun na nga, bago natin ituloy ang ating reaction video, isang like at isang subscribe lang ho. Sapat na ho sa atin yan. Maraming salamat. Hindi na ho kailangang magpakulay pero maraming salamat ho dito kay Ma'am Arceli Kabalum. Maraming salamat ho sa pagpapakulay dyan sa comment section. At sa mga bago nating member, dito kay Friendly, maraming salamat. Kay Lourdes Pascual, Virgo, Jan Edmar Book, maraming salamat ho sa pagpapamember. Palakpakan ho natin. Para ho kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Una ho natin linalabas yung ating mga reaction video sa ating mga member dito sa channel. Ayun na nga, birthday ho ngayon nitong si Marcos Jr. Friday the 13th, talagang pag siniswerte ka nga naman. Tayo naman ho, ang wish lang ho natin dyan kay Marcos Jr. Sana naman, maging healthy na ang marriage nitong mag-asawa na to. No? Kasi kitang-kita nyo naman ho sa ating mga nagdaang video. Sisigawan mo asawa mo sa publiko, sa labas ng di ba? Wag hong ganun. Kung gusto nyo magsigawan, punta ho kayo sa loob ng bahay at wag ho kayong magsisigawan sa harap ng mga anak nyo. Yun lang naman ho, Mr. President. Pero yung trabaho nyo, isa na rin ho yun. Galingan nyo ho kasi wala naman ho talaga kaming choice. Kaya ang aming wish, kami na ho ang mag-wish para sa inyo. Kasi sa tingin ho namin sa pagiging presidente nyo, lahat ng wish nyo, dream come true na yan. Diba? Lahat ho. Ano pa bang hindi nyo, ano pa ba ang hindi nyo nakakamtan sa pagiging presidente nyo na yan? Ang kumbaga yung kung ikaw ay politician, naakyat mo na ang tugatog ng pangarap na lahat ng politiko sa buong mundo. Maging presidente ng kanilang mga bansa. Nakuha nyo na ho yun, sir. Yung yaman, impluensya at pera, nasa inyo na rin ho yan, sir. Ngayong birthday nyo ho na to, Mr. Marcos Jr., bigyan nyo naman ho sana sa sambayan ng Pilipino yung karampatang serbisyo na hindi ho puro ayuda. Dahil wala ho yung balik sa ekonomiya, nung pagkabigay nyo sa ayuda, tong-it kagad yung mga... Ayun na nga mga kababayan. Dumako ho tayo. Oy, by the way, Sir EB, shoutout kay Sir EB Hugalbot. Palakpakan ho natin. Gusto nyo ho ba ng mga latest na kaganapan sa social media? Follow nyo ho siya dyan sa FB. Lahat ho ng karamihan sa ating mga binabahagi sa ating channel, galing ho dyan kay Sir EB. At sa mga nasa FB naman, meron din ho siyang YouTube channel. Subscribe din ho kayo. Ayun na nga, ito ho ang banat nitong si Sir EB Hugalbot dito kay Stella Kimbo. Tatanungin ng mga kasama natin dito sa PH Update, Stella Kimbo na naman. Anong magagawa nyo? Siya pinakabibo ngayon. Ganyan ho talaga pag nagpakabibo kayo sa social media, sa mainstream media. Maya kayo ang pupulutanin ng mga netizen. Ito ho ang sabi nitong si Sir EB Hugalbot. Teacher Stella Kimbo, an inspiration to all public school teachers. You too can live a life of luxury. You just have to get elected to Congress first. Ayan na nga po mga kababayan. Yung journey ito walang Walang biro. Nabilib ako dyan sa ali. Real talk hindi ito jamming. Imagine, ang karera ho ng buhay niya,
from tricycle to artista ba? Di mo naman kayo bibilib dyan. Napalakpakan ho natin. First time ko hong makakita, ha? Ito ho ang pagmumukha nitong si Stella Kimbo noong, naku po, sa mga guru dyan. Ayan ho ang pagmumukha ni Stella Kimbo. Before and after. Madam, kung di malabo mata mo, huwag kang magsalamin, ha? Di nyo ho bagay. Ba't parang pumuti ho kayo, Madam Kimbo? Ha? Ibang klase, oh. Pati yung mga aurahan nyo ngayon, yung bag nyo dati, parang ano lang ngayon, $36,815. Ito siguro mga ₱500. Madam, kayo ho, yan na nga ba sinasabi natin? Wag ho kasi masyadong pabibo sa social media. Kung makaasta kayo, kala nyo kung sino kayo dyan sa House of Representatives. Yan naman. From tricycle to artista ban. Paano ho mangyayari yun? Ibang klase, di ba? Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino at ordinaryong obrero na umaasa sa arawang sweldo, naku po, malabo pa ho sa sabaw ng pusit na from tricycle to artista ban ang itatalon mo sa iyong buhay. Kaya para doon sa mga nasasakupan itong si Stella Kimbo, magkomento ho kayo dyan sa baba. Ikwento nyo sa ating mga kababayan kung anong klaseng serbisyo ang binibigay sa inyo nitong si Stella Kimbo. Partida si BP Sara Pabratinela. From tricycle, talon ho siya sa artista ban. Grabe, napakatindi ho nitong ali na to, no? Relo, 3.1 million. Bag, 1.9 million. Ano pa? Ngayon, artista ban. Kung gusto nyo hong yumaman ng mabilisan, simple lang. Mag-congressman kayo. Kayo na nga mga kababayan, ako po galit na galit na ho sa atin itong si Stella Kimbo. Itong PH update na to, pinulutan ako nito, Hindi, kasi simple lang naman ho yan, madam. Huwag nyo kasi kayong maglabas. Magpakita ho kasi kayo ng, ano bang tawag ni Tatay Digong doon? Yung tipong makikita ng sambayan ng Pilipino na malapit kayo sa tao. Kasi yung distansya nyo ho sa tao, base dyan sa lifestyle nyo na yan, nasa buwan ho kayo. Habang yung mga ordinaryong Pilipino, nasa earth, ganun ho kalayo. Base sa lifestyle na ipinangangalandakan nyo sa social media. Di ba sabi ni Tatay Digong, kung government official ka, dapat simple lang. Pagkain, simple lang. Paano ka lalapitan ng ordinaryong Pilipino kung relo mo 3.1 million? Bag mo 1.9 million? Dati naka-tricycle ka. Hindi natin linalang kasi nagta-tricycle din ho tayo. Hindi ho natin linalang yan. Kaso ang problema ho, paano ho kayo lalapitan ng mga ordinaryong Pilipino? Paano ho kayo maaabot? Paano? Talagang maipapamukha na lang dito sa mga tao na to. Halika kayo dito mga ampas lupa, bag ko pa lang. Ano to ko? Wag kong ganyan. Kasi sa bagay, siguro kasalanan din natin, no? Kasalanan din natin na nasanay tayo kay Tatay Digong, ang relo niya G-Shock, tapos ang damit niya Uniqlo, di ba? Saan ba galing to? Uniqlo lang to, kakabili ko lang kanina. Nasanay ho kasi tayo doon sa ganong klaseng leader. Very approachable, hindi mayabang, hindi nagre-relo ng 3.1 million. Kaya siguro ngayong bigla hong lumabas itong mga koloretes, mga gamit na to ni Stella Kimbo, bigla ho tayong nasya-shock. Kung gusto niyo ho pala magpakakikay at magpakabratinela, mag-artista ho kayo, mag-apply ho kayo sa GMA bilang kontrabida. Sa bagay naman ho yung sa pagmumukha nyo na yan ng kontrabida. Ito mga kababayan, ito matindi dito. Mamaya ka na, Congressman Torion, Attorney Torion. Ito, meron akong nakitang larawan nitong ali na to. Ang lupit ho naku po, ito muna, punta ho muna tayo dito kay Elizalde ko. Yan na nga ba sinasabi natin? Yan, tingnan nyo naman. Sa pagmumukha mo, sir, wala talagang naniniwala sa'yo. Sa bagay, pati dito kay Stella Kimbo, pinasyalan natin Facebook niya, puro galit sabayan ng Pilipino sa kanya. Mali nga naman nung kasi ginawa nyo dun sa ali. Oo, sinabi na ni Bipa Sara, okay lang naman. Okay lang para sa kanya. Na matanggalan ng budget o matapyasan ng budget, okay lang para sa kanya, walang problema kahit zero budget makakapagtrabaho siya. Alam nyo sino yung mga sumusugod sa inyo na yan? Ayun o, baka hindi nyo ho nakikita. Alam nyo kung sino yung sumusugod dito kay Elizalde ko na to, yung mga ano na niya, yung mga galit, yung heart na yan, automatiko, yan ho yung mga kumukubra kada 15 at 30 na mga trolls, na mga tambaluslos, okay?
Yan ho yung mga tao na nare-reject ng mga programa ng national government at lumalapit kay Vice President Sara Duterte para sa tulong na manggagaling dyan sa Office of the Vice President. Yun ho ang katotohanan doon. Sa aminin nyo mat sa hindi, ayaw nyong gumalaw, ayaw nyong, grabe naman kayo. Tinanggalan nyo ng budget itong si VP Sara, pero ang Tingog Party List, tignan nyo naman ho ang kanyang mga satellite offices. Ha? Nagrereklamo kayo kay VP Sara? Ha? Oh. Ayan o mga kababayan, Tingog. Sino ba may-ari ng Tingog? Si Tambaluslos at ang kanyang asawa, si Yeda Romualdez. Oh, ayan o mga kababayan. Oh, Tingog. Tingog Party List. Oh. 'Di ba? Pero hindi naman nila trabaho 'yan. Oy, Tingog ha. Hindi nyo trabaho 'yan. Hindi nyo trabaho gumawa ng mga satellite offices. Ha? Trabaho nyo, isulong nyo yung interes ng inyong mga sektor na rene-representa dyan sa House of Representatives, mga loko-loko. Ang ginawa nyo, namigay ng ayuda. Hindi yung trabaho ng congressman yan. Ayaw nilang ipatrabaho kay VP Sara, pero mas malayo naman ho yung trabaho ng congressman na mamigay ng ayuda kaysa sa isang sa executive na posibleng pumalit sa presidente. Tama, mali? Anong mas malayong alin sa dalawa ang dapat mamigay ng ayuda o mamigay ng tulong sa ating mga kababayan? Ang tulong na ibigay nyo kayo, Saldico, Stella Kimbo, Tingog Party List, gumawa kayo ng kapaki-pakinabang na batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung maya namimigay kayo ng ayuda. Pag namigay pa naman ng ayuda, itong si Martin Romualdez, 5,000 pesos! My goodness! Sir, ano bang nangyayari sa inyo? Ha? Parang gusto ko na makita yung kaibahan ng ilong nyo nung presidente si Tatay Digong at ngayong panahon na to. Sa mga makakakuha ng larawan, naku po, Marcos. Ito ang post na to galing kay Ma'am Malutikia. Para saan? Para saan tong mga satellite offices na to? Gets! Gets! Di nyo pa ba nakukuha? Yung mga satellite offices na yan, gagamitin yan sa 2028 election. Yung makinarya ng mga tambaluslos, naka-establish na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang tawag ho dyan, headquarters. Kanino headquarters? Doon sa tambaluslos na gustong maging presidente. 2024 pa lang yung infrastruktura ng kanilang kandidatura inaayos na nila, anak ng toko. Huwag hong ganyan. Grabe naman. Masyado naman hong, masyado naman hong nakakaya sa mga Pilipino. Ayan ho. Yan ho yung noong bata daw siya. Hoy, hey Jude. Hey Jude. Noong bata daw ho siya, napagalitan siya kasi kumain siya ng wala sa oras. Ito lang naman, ako hindi ko binabadatan niya si Hey Jude. Diyan lang naman si Hey Jude eh. Ang tanong ko lang naman ho dito kay Hey Jude, ang sagutin mo, paano mo linuluto yung sinigang na baboy? Yun lang. Wala na akong ibang tanong dito kay Hey Jude. Kasi feeling ko yun ang expertise niyang congressman na yan eh. Dalawang bagay lang naman ho kasi yan eh. Magluto o banatan yung linuto. Saan ka po mas expert, sir? Naku po, pati itong si Hey Jude, galit na rin sa atin. Hey Jude, huwag kang magalit ha. Totoo naman, para saan itong mga satellite offices ng Tingog Party List na to? Ang trabaho ng isang congressman, bumalangkas ng kapakipakinabang na batas. Tingog, MR. Ano yan? Pagka hindi nyo pa naman nakukuha kung anong klaseng galawan yung pinaplano nila dyan sa mga satellite offices ng Tingog na yan, wala. Hindi pa ako kayo nakasubscribe kay PH. Ay, yun, ko lang naman yun, na kumbaga, isinasaayos na nila yung makinarya sa 2028. Di ba nga, sino ba naman na gumugusto maging presidente? Hindi naman si PH update. Sino bang naninira sa mga napupusuan ng sambayan ng Pilipino na pumalit dito sa bangag na to? Hindi naman si PH update. Kilala nyo naman kung sino, di ba? At ngayon, yung party list nitong si Yeda Romualdez at nitong si Hey Jude Asidre, nagtayo ng napakaraming satellite offices sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para saan? Lalapitan kayo ng tao? Ipangalandakan yung Tingog na yan? Hindi nyo ho trabaho yan. Buti pa si VP Sara, talagang trabaho niya yun. Libreng sakay. Naku po. Napakahalaga ho niyan. Pagka nagkaroon ng strike, itong magkaroon ng yung strike ng mga tsuper, yan, mga tsuper. Yung public transportation strike, ayan.
Lahat to ng nakakatikim, nakatamasa, nakinabang sa libreng sakay ni VP Sara, puntahan nyo ho si Stella Kimbo, si Saldico, si Tambaluslos, si Marcos Jr., lahat ho ng nagdesisyon para tanggalan ng tapyasan, katayin, kumatay sa budget nitong si Vice President Sara Duterte. Ay na nga mga kababayan, huwag na ho natin patagalin to, punta na ho tayo sa pagbalagbag. At habang bumabalagbag yang si... habang bumabalagbag itong si Dr. Lorraine Badoy, siyempre, ilagay ho natin itong larawan ni Stella Kimbo, ang kanyang before and after, from tricycle to artista ban, para magsilbing inspirasyon siya sa mga bagong henerasyon. 'Di ba? Grabe ho 'tong mga congressman na 'to. Nakakabilib talaga. Ako sa kanila, yung sobrang bilib na bilib ako dito sa mga congressman na 'to. Dito ho natin nakita na karamihan dyan sa mga tao sa House of Representatives, di ko huli na lahat, nagpunta ho dyan hindi para sa merbisyo. Karamihan ho dyan nagpunta para mag-upgrade. Ito na ho. Pakinggan ho natin itong si Doc Badoy. Pagka nakita nyo na hong ganyan nakatingin itong si Doc Badoy, meron hong ibig sabihin yan. Okay? Ibig sabihin yan, yung mga iyakin, magsilabasan. Pagka ganyan yung mukha nitong si Doc Badoy, yung mga iyakin na Talyanista atin sa Imada, tabi muna. Hanggang dyan lang sila. Pwede na ho kayong umalis. Next video na ho kayo sa gilid. Next video. Dahil maraming iiyak dito, panigurado. Ito, tuloy natin. Very scandalous. 2 taon magkasunod tiniis ni Inday Sara. Sa 2023 budget, 10 billion ang pinatong nila Martin Romualdez at Saldico at nailusot nila, pinarking nila as pork barrel sa DepEd. Tiniis ni Inday Sara. Pagka 2024, inulit-ulit. Almost 19 billion ang pinatong. At hindi na nahiya, hindi sila taga DepEd, gumawa sila ng listahan kung saan gagamitin ng mga classroom sa ang lugar na walang konsultasyon at hindi idadaan sa approval ng DepEd, lalo na ng Vice President bilang DepEd Secretary. Ma'am Lorraine. Gosh. Okay, ito yung well, it's good, no? Pag narinig nyo yung gosh, ibig sabihin, talagang babalagbag ho dito sa video na to, itong si Dr. Lorraine. O dun sa mga iyakin, labas na muna. Mag-iiyakan na naman kayo sa comment section Once again, the good things. I see the good things kasi it's very wonderful to see that hindi tayo nagkamali sa pagpili ng Vice President natin. Na sana President pala natin, no? Yes. Sayang talaga. Pero nakikita natin ngayon kung bakit. Nakikita nyo ba yung leadership niya? Yeah. Nakikita nyo yung integrity niya. Yung integrity kung ano yung sinaisip mo, yun ang nasa puso mo, yun ang sasabihin mo, yun ang gagawin mo. Di ba? Hindi ka politikong salita ka ng salita, baliktad na may sinasabi mo. Di ba? Yung pa-respektable ka, pero magnanakaw ka pala. Di ba? So, yun ang, nandiyan ka pa rin. Doon sa iyakin na Talyanista, alis ka na. unang-una sa lahat yon maganda, no? Leadership. We have that. Kung wala tayo nun, paano? Kawawa naman tayo, di ba? Puro na lang magnanakaw pala, no? At walang pagmamahal sa atin yung mga nakapwesto ngayon. But number 2, this is what we see, no? Kaya kasi pag pumunta ka sa probinsya, pag pumunta kasi I go on a regular basis to this day, no? Makikita mo yung classrooms. Yes. Nakakaawa. Correct. Nakakaawa. It's falling apart. At saka talagang madilim, malamok. Minsan Totoo ho yan, no? Totoo ho yan. Marami ho dyan sa mga kanayunan ng mga eskwelahan ng mga bata. Kawawa ho talaga. Minsan yung mismong guro na nagpo-provide ng pangangailangan ng mga estudyante nila, yung lilipat pa ng bundok, hindi sementado karsada, sobrang kawawa ho yung mga bata. Ngayon, yung pondo na dapat sana pag-repair o pagpagawa ng mga eskwelahan na to, di pa tapos ang budget deliberation, gusto nang ninoken itong mga walang ya dyan sa House of Representatives. Nakakayaw kayo. Ngayon kung naniniwala kayo sa sinasabi ni Kimbo, yung mga susunod na henerasyon, yung mga kabataan, kung anong dinanas ng mga kabataan ngayong mga panahon na to, yun pa rin ho ang kanilang mararanasan. Huwag ho kayong mag-alala. Kung masaya kayo sa mga pinagagawa ni Kimbo sa mga Duterte, dyan sa mga congressman na yan, yung ginagawa nila sa budget, kung sinong kumukontrol,
purihin nyo lang ho sila. Punta ko kayo sa mga pages nila, palakpakan nyo ho. May maputik, Binabaha. Correct, hindi lang correct. nila Totoo yan, landslide totoo pa, no? I'm talking about the schools that I've seen in Sa Samar, Samar, yun. in Leyte, no? Yung bailiwick ni Martin Romualdez, kaya pala ito, no? Ganyan. And who else, no? Also in Bicol. Bicol, Saldi din Cos yan. from there, Yeah, no? taga Bicol ito. Dito mo maintindihan, no? Dito mo maintindihan. Kapag ka ang isang probinsya ay mahirap, makita mo kasi corrupt ang mga politiko dyan. Exactly. No? So, ito pala yun. Are we shocked? We're saddened. No, we're saddened that this is what we're seeing with our country right now. But we're very, very grateful Nanay Bunyag ito. that the Vice President has blown its cover. Kasi Correct. dito tayo pwedeng magsimula. No? Ma'am, maganda yung sinabi niya. I agree sa binanggit mo, Ma'am Lorraine. Integrity in leadership. I-release namin ng 7 billion, may 3 billion, kami na bahala. Do you think hindi papayagan yun? Papayagan yun nila Martin at Saldico. Arigluhan yun eh. Pero hindi siya Ariglo. pumayag. Tumahimik siya, tiniis niya. For the sake na nasa loob pa siya ng gabinete ni Marcos Jr. Number 2, sa 19 billion na pinatong nila, dinagdagan pa ng 5 billion, naging 24 billion, dito na siya hindi nakatiis. Sapagkat gaano kataas ang pangbabastos na ito. Ikaw ang department secretary, department head ka dyan, lalagyan ka ng mga proyekto at pondo na hindi ikaw magdedesisyon paano ipatupad, saan gagamitin, saang mga lugar, sapagkat ito ay palulusutin bilang pork barrel. Grabe. Exactly why the Secretary of the Department of the Public Works and Highways, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nagtatanong, bakit may 176 billion kami na nakaparking? Ano ito? Siyempre, ginano na siya, shh, ipus, tahimik. Yun pala, parehong-pareho the way it is now being exposed by Sara Duterte. Grabe, ibig sabihin mo pala, ang daming pera ng Pilipinas, no? Ito lang mga nininenok ng mga congressman na to, eh. Kung talagang tapat lang itong mga walang yang to, sa bagay. Kasi target ho nila dyan, siguro kalahati, ayuda kalahati sa kanila. Preparation for 2028. Baka hindi lang tag 5,000 pamigay sa 2028 niya, baka tag 20,000 lang kada butante. Ako po, dami nilang naipon eh. Thank you, Vice President Sara Duterte, for the courage and integrity that you maintained. You did not let yourself being corrupted. Pwede ka namang mag-areglo eh. Sige, sa 24 billion, sa amin ang 4 billion, sa inyong 20 billion. Bahala na kami dito. Iyan po ang mga kalakaran kung papaano namumudmod ng pera ng taong bayan. Ito, si Martin Romualdez at si Saldico. At siyempre, sino po ang may go signal niyan? The budget Natural. becomes a law and operational with the approval of the President. Do you think hindi siya nakikinabang dito? Come on. Grabe, no, sa bagay, no? Kasi si Tatay Digong, pagka medyo sketchy yung isang naipasama sa budget na pipirmahan niya, hindi niya pipirmahan yan, ibibito niya yan. Pero itong presidente na to, kung nangyari ho yun sa 2023 budget, pirma siya ng pirma, ibig sabihin, meron din ho siya. Yikes. Kakahiya. Ganun ho, kakurap itong administrasyon na to. It will not be true na wala silang pakinabang ng asawa niya. Billion pong pinag-uusapan. Hindi lamang 10 duling na 10 piso. You know, Eric, no, mga kababayan, what I learned when I was, my short stint in government, no, maraming pera ang Pilipinas, Yes. napakarami, no, so that, lalong-lalo na pag hindi magnanakaw ang president, ang speaker, etc., di ba, kapag hindi sila nagnanakaw, pwede kang magbigay ng free college education, Yes. Correct. pwede kang mag-golden age of infrastructure sa Pilipinas, di ba, marami, no, all of this that we saw under PRRD and also the past presidents, di ba? Nakita naman natin kapag hindi magnanakaw, right? But now we're seeing, no? Also the incompetence Ma'am, may kasi. nakalimutan ka. Yeah. Kaya mo magbigay ng 100 million a month para sa gamot at PGH. facilities ng PGH. Para mas That's maraming mga mahihirap ang maservisyohan ng tama. That's true. Tsaka yung PhilHealth PhilHealth, ngayon. hindi mo na nakawin. Dahil may pondo na. Terrible. It's really Nakakaiyak terrible. sa galit. Kakaiyak. Ang gagarapal Real talk. talaga ng mga ito. I agree with that. Ngayon para doon sa mga napapasuno nauuto nitong mga trolls na nagbabasa ng komento, akala nila totoong tao yung binabasa nila. Wala, nasasama ho kayo sa sistema ng panluloko ng administrasyon na to. Kasi babanwagon na kayo nun. Pagka nakakita kayo ng komento, nakabasa kayo ng 5 sunod-sunod na komento na galit sa Duterte, naku po, ayan na nga ba sinasabi ko.
Pero yung mga fighter nating Duterte supporter, makikipagsabayan yan sa comment section. Pero wag mo kayong magpabudol, no? Doon sa mga baguhan dito sa PH Update. Yun ang strategy, no? Strategy ng administrasyon na to. Meron ho talaga silang mga trolls na naka-dedicated lang yung 2,000 na personnel na yan. Pagka merong post about dito kay Duterte o about dito kay VP Sara Duterte, automatic naka-laughed emoji na yan, naka-angry emoji, plus tadtaran ho ng comment yan na kung saan umaayon sila doon sa naratibo ng post. At doon sa mga tao na magbabasa doon sa komento, makukondisyon ang utak nila. Grabe, ang dami ng galit sa Duterte. 2,000 angry face. Ilan ho ba ang gaano ho ba karami Pilipino? Yun ang hirap no? Nadadala sila doon sa 2,000 likes, 2,000 love, 2,000 comments. Mahigit ho tayong 100 milyon dito sa Pilipinas. Kung yung nababasa nyo, ganun lang karami, tapos nadadala kayo ng mga ganong klaseng mga komento, check nyo ho kung sino yung mga pinafollow nyo. Wala nang kahihiyan at saka parang harapan, hayagan. Actually, no, Eric, mga kababayan, noon pa naman natin alam yan, mga insertions na yan. Noon pa natin naririnig yan, no? Pero binigyan the Vice President, because of her office, no, she gave it that kind of prominence, and that attention. Agree. And as a result of that, ipinasa niya sa atin, no? In other words, wag mawawala dito ang sense of outrage natin. Kasi pag ito tinanggap natin, ang ibig sabihin, pumapayag kayo. Pumapayag kayo na ninanakawan kayo, at yung mga bata, for instance sa Leyte, sa Samar, na yung mga classrooms nila madilim, maliit, na yung mud, yung kanilang sahig ay putik, no? Pumapayag kayo na ang Pilipino ganun, imbes na what will it look like kapag ang gobyerno ay hindi magnanakaw? Yung mga batang maliliit sa Samar, sa Negros, wherever. Sa Bicol. Sa Bicol, kasi nga si Saldico, nandyan siya, di ba? Pag hindi nagpapayag. Grabe, ang dami ho palang yung poverty rate dyan sa Bicol, ang taas ho pala, no? Chinik natin kanina. Naman ng mga politiko, at ang binibigay nila is those classrooms will be beautiful, di ba? And the children will have a library, they'll be able to play, no? And this is what we owe our children, our very beautiful country. And we have the money for that. Yes. Kasi hindi naman pera ni Lamartine Romualdez yan. Pera natin yan, no? Although kung gumalaw sila, parang pera nila, pag hindi tayo nagsalita at hindi natin sila sinabihan kung anong nasa isip natin, lalaki talaga ulo ng mga yan. Kita nyo naman ang lalaki ng mga ulo, high na high, di ba? Magpa-drug test tuloy. High na high kasi sinabi mo. Mukhang kasama ito sa dapat ipa-drug test. Ma'am, isa pa sa before ito, ma'am, ang ating gustong sabihin pa mga kababayan. Ganito lang. Napaka-iskandaluso po na maraming may sakit na kababayan natin hindi na makapagpagamot. Dahil kukuhanin ni Marcos ang 90 billion para punduhan po ang mga ayuda there, ayuda here, ayuda everywhere. Dahil wala nang pundo 85% ng budget na release na nung July pa. So wala na siyang pundo. At pag may kalamidad, walang rubber boat, pero may ayuda at may pangbili ng boto at mga royalty buying sa Davao na hindi naman binaha. No? Grabe naman, ibang klase yung... Tama nga naman, no? Tama nga naman, ho. Tingnan nyo naman, ang daming satellite offices, pero pagdating sa mga rescue boat, pag tinatamaan ho tayo ng kalamidad, wala ho tayo. Meron ho sila kaldero at nandoon yung si Jude Acid. Etong si Jude talaga, pag nakakita akong kaldero, baka hindi na umaabot sa taong bahay niyan. Jude, sa'yo pa lang, linalanta ka nun. Ito kaldero. Kaya lagi kong tinatanong si Jude kung paano niya linuluto yung kanyang sinigang. Kasi sa dating ho niya, mukhang kusinero ho yan si Jude. Mamaya na itong si Atty. Torion, meron ho tayong update dyan kay Pastor Apollo Gibulay. Tapusin ho muna natin itong kay Eric at dito kay Doc Badoy. At hindi nga siya nag-ayuda doon sa KOJC na binaha ng human rights violations and massive attacks on the height of 16 days na inatake ito. Mga kababayan, ito po ang dahilan kung bakit natin ito ibinubunyag sapagkat may epekto po ito pati sa ating ekonomiya, pati po sa stability ng ating pamahalaan. Tingnan po ninyo ang binabanggit
ng isa po sa mga economic observers. Pero ba, pasingit sige, lang, ma'am. Erica, Ikaw muna. pasingit lang. Kasi as a doctor, I really need to speak for the medical community because Go we ahead. are so enraged and so saddened and so doubly, triply enraged at the theft of PhilHealth funds Yes. by the government. No, Isa I'm pa ho reading yung something PhilHealth here. fund, No, during the Senate hearing on Health and Finance, joint hearing, PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. said he received a directive from President Marcos to remit 90 billion in unused funds to the national government. And ang sinabi niya, I'm quoting him, I am just an ordinary member of the government. Of this government, I was asked to do something. Can you Claro. imagine that? At illegal po yun, ha? The order was illegal. Very. Why? Under the PhilHealth law or the amended Universal Healthcare Law, kapag may unutilized or excess funds, hindi po yan kukunin ng national government. Gagamitin sa dalawa. Palalawakin po ang PhilHealth insurance coverage ng mga sakit. So pwede po pati cancer at iba pang mga mahihirap na sakit na hindi covered ng PhilHealth o palakihin ang premium insurance upang mailibre po ang mga gamot at ang mga pagpapagamot. Number 2, paramihin po ang membership coverage. Doon lang po pwede gamitin ang unutilized funds na ito. Walang karapatan si Marcos Jr. na kunin ito at iparimit. Illegal po yan. Ang tawag po dyan ay technical malversation. Krimen po yan. Kaso lang, hindi mo siya makakasuhan habang nakaupo siya bilang presidente. Kaya nga yung mga kaso nitong mga politiko na to, nakahanda na ho yan. Nakahanda na ho yan. Kumbaga, nakatara na, ika nga. Nakakailan na tong si Marcos Jr. Sampang-sampu na to. Naku po, ang dami na pala hong kakaharapin. Pero sila Rob Recto at ang kanyang finance secretary, ang PhilHealth director na makikipagsabuatan dito, pwede pong habulin. Ang punto ni Ma'am Lorraine, nagkaroon na ng mga patungan at palusot ng mga bilyonis na pondo na pwede palang hindi naman galawin ang PhilHealth. Hayaan yon at tigilan po ang pagpaparking ng mga pork barrel na illegal, subalit ipinapagpapatuloy sapagkat dyan po ang nakawan ng malakihan by the billions. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, yung healthcare, yung PhilHealth kasi, contributions natin yun. Yun. Sa atin ang galing yon para alagaan tayo ng gobyerno yung healthcare natin. Pero kahit yon, ninanakaw nila, kinukuha nila. Kakapal ng And mukha, no? what Grabe. else, no? As a doctor, kami pag-alaga namin yung pasyente namin, we're privy to a lot of things, no? Yung privilege na nakikita mo, yung family nila up close and personal, yung struggles nila, at yung isa sa pinakamasakit pag doktor ka, sasabihin mo, no, yung care ng patient mo, at pag nagsulat ka na ng reseta or ng kung anong klaseng procedure na gagawin niya kailangan, malayo na yung tingin niya kasi alam niya hindi niya kaya. Correct. So ito yung, it's hard to believe that, kasi sinabi ni Ralph Recto, gagamitin itong pera daw na ito pang build ng roads and bridges. Diba that's Maling-mali. technical malversation? Grabe naman. Para sa kalusugan, ginawang pang... Manglas talaga tong sir. Yes. So, you're telling me in a country where the healthcare needs of the Filipino people are super lacking yung pagsuporta ng gobyerno, kukuhain mo pa para mag-build ka ng roads and bridges. What are you saying, Ralph Recto? Diba? So, nakakaawa ang Pilipino kasi if you go to PGH, talagang nakahandusay, you go, please go, please go. Totoo yan. These bastards in government, you heartless bastards, go down. Go to the emergency room and see how the people you're supposed to be serving are living. Nakahiga sila sa sahig at nag-epilepsy na sila, nagsi-seizure sila, pero walang gamot, walang attention kasi kinukuha ninyo. Yeah. And it's suspiciously timed once again for the elections of Martin Romualdez, who's trooping the line like he's the president. And he's, you know what somebody told me, Eric, no? A general told me, bakit ba ito pinagagawa ni Martin Romualdez? And parang what he was saying was, you know what? Ninanakaw niya yung loyalty ng AFP sa Commander-in-Chief. Correct. Isn't that interesting? Yeah. No? Yan ay public Grabe. display of usurpation of power and authority. Because he's So, yung ginawang talk to the troops nitong si Tambaloslos, ganun ho pala plano niya doon. Ibang not klase. supposed to be doing that. Yes, hindi yan and he's pwede. saluting pa. You're not supposed to salute.
dito ka lang. Kasi my husband's a soldier, so Military. talagang nililiwanag niya sa akin when I would troop the line, because they would tell me that, he would say, do not salute. Do not ever salute. That's Civilian. only for the commander-in-chief. It's not for you. Yes. Okay. Klaro yun ha, mga protocols yan. Yeah. Pero Ngayon na nga mga kababayan, kung di nyo pa ako napanood itong video na to, i-click nyo lang. At kung gusto nyo panoorin yung buong talakayan na yan, itong si Doc Badoy, itong si Ka Eric, punta lang ko kayo sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.